Ano kaya ang nasa isip ni Uncle Eric? May nais siyang sabihin. May nais siyang gawin. Aha! Magkukwento pala siya! Magandang araw mga bata! At ganun rin sa mga binsay naging bata. Ako nga pala si Uncle Eric ng Pamilya Historiador ng SDO Iloilo City. At welcome sa ating tambayang Story Within the Story, Filipino episode. May kaibigan ka ba o kakilala na kakaiba ang buhok? Mahilig magbasa ng libro? Magaling sumulat? Magaling sa matematika? Marunong maglinis at magligpit ng kalat? May respeto sa watawat ng Pilipinas at sa mga nakatatanda? At higit sa lahat, may takot sa Diyos? Ang mga ito ay ilan lamang sa mga katangian ng ating bida. Bata man siya kung ituring, subalit nararapat na tularan natin. Ikaw rin yun eh. Oo, ikaw. Sige, sama-sama nating tuklasin kung sino nga ba ang batang ito sa ating kwento na isinulat at iginuhit ng napakagaling na mag-asawang sina Rhea at Jonathan Haleco. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang kaklasikong si Jose ay sadyang nakakatuwa. Sa ayos ng kanyang buhok, ikaw ay mapapahanga. Pagbabasa ng libro, ang kanyang kinagigiliwan. Kahit mga kaklase, kanyang tinuturuan. Sa pagsusulat naman, si Jose ay di pa huhuli. Kabisadong-kabisado niya mula letrang A hanggang Z. Sa matematika, nais talaga niyang matuto. Kaya bawat katanungan, siya ay alerto. Mahilig siyang maglinis at magligpit ng mga kalat. Kasama ang mga kaklaseng sina Junjun, Diana at Natnat. Ang paalala pa niya, ang bawat basura ay may tamang lalagyan. Panatilihing malinis at maayos ang ating silid-aralan. Nagbibigay pugay din siya sa ating bandila. Inaawit ang lupang hinirang ng nakatingala. Kahit sa pagdarasal, si Jose ay maaasahan. Poong may kapal, sabay naming pinasasalamatan. Sa mga nakatatanda, po at opo, ang kanyang laging tugon. Si Jose ay magalang. Lagi siyang ganun. Isang araw, nakasabay ko siyang lumabas sa eskwela. Kami ay napatigil sa isang mama na nagbebenta ng mga ibong maya. Mili siya ng 2 at ako naman ay bumili ng 1. Aba, ako ay nagulat sa kanyang ginawa. Akalain niyo ang biniling maya na tig-5 piso ang isa, kanyang pakakawalan lamang pala. Kaya siya ay aking hinabol upang tanungin, Jose, bakit ka bumili ng ibon upang pakakawalan lang din? Nasayang tuloy ang pera mong pinambili doon. Nakakaawa kasi sila. Ang kanyang tugon, dapat kasi doon sila sa mga puno, nagsisipag-awitan at hindi sa munting kulungan, nagsisiksikan. Kaya, ang aking nabiling maya, agad ding pinalaya. Kay sarap sa pakiramdam at kakaibang saya, aking nadama. Ang kaklase kong si Jose
ay sadyang nakakatuwa. Hindi lamang sa kanyang buhok, ako ay napahanga. Pati na rin sa kabutihang asal na kanyang ipinakita. Kaya kaming mga kaklase niya ay napapamangha. Kaya ngayon, kaming dalawa ay matalik na magkaibigan. Pag-aaral lamang ang aming kinagigiliwan. Ito si Jose, ang aking kaibigan, maituturing na isang huwaran sa isip, sa salita, at sa gawa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kagandaang asa lang pala ang susi upang maging huwaran, kagigiliwan, at mamahalin ng ating kapwa. Paalala, maghugas ng kamay palagi gamit ang sabon upang makaiwas sa coronavirus o anumang germs at maging malinis. Pero tandaan, ang kalinisan ay hindi lamang sa kamay, maging sa isip, sa salita, at sa gawa. Isa na namang makabuluhang pagsasama, mga bata. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ang Story Within the Story, Filipino episode. We are one with PETA that supports animal rights and opposes all forms of animal exploitation and educates the public on those issues. Let your birds fly free for long periods of time every day. www.peta.org